ito po ang aking nararamdaman. Kaya nga akala siguro siya ay lumabas at inaakala na baka siya ay nag-walk out. Hindi po. Kaya nga po kita nyo kahit sa kondisyong ganon na siya ay naka-wheelchair, ay siya po ay bumalik. Kasi sinabi po namin, kailangan makita kayo ng mga senator judges per instruction of the Sergeant at Arms na baka inaakala na parang hindi sinunod. Opo, yung umalis lamang siya na walang paalam. So yun po yung dahilan doon. Justice Cuevas, may disagreements po ba among the defense panel kung paano kung ipepresenta pa si CJ? Ay, hindi po. Wala po tayong disagreement dyan. Siguro po dahil nga hindi alam kung saan nanggagaling ang balita, makikita nyo naman, takbo kami ng takbo. Ayaw rin namin naman na lumabas sa impeachment court na parang pinayagan namin na gano'n. Hindi po. Kami rin ay worried dahil kami mga abogado. And we know our duty to the court. Alam po namin yan. Kaya nga, nakita nyo, na kami lumabas. Kaya lang, makikita nyo si Justice Cuevas pumunta doon sa, I think, sa lounge at nagpapaliwanag. Kami naman ay hinanap namin dahil nga si Chief Justice ay nakaupo na. Para sa inyo, nakita nyo naman nakita nyo naka-wheelchair nung nilabas. At yun talaga ang sitwasyon. Sa sitwasyon ganito, talagang minsan nagtatanungan, minsan may mga reaksyon. Hindi po natin maiwasan yan. Yun yung isa sa mga titignan namin kasi ang hiningi lang naman na dito ay karagdagang panahon dahil nandyan naman si Chief Justice Corona at handa nga kaninang mag-direct exam po si Justice Cuevas. Pero nung nakita yung condition po nitong si Chief Justice Corona, ang hiningi lang po ni Justice Cuevas ay bigyan ng panahon po ng balik po siya sa normal na kondisyon para makapag-direct exam at cross-exam. Attorney Karen Jimeno, Junri Hidalgo po sa DCMM. Katotoo ba na kaninang tanghali hindi nakapag-lunch si CJ Corona? Ako siguro masasabi ko yon kasi nung hinabol namin, tiningnan namin ang kanyang kondisyon, tinanong namin ano ba nararamdaman because we have to manifest that in court Ganyan po ang sistema. Pag ang kliyente mo at hindi mo alam kung ano naging reaction ng kliyente mo, you have to talk to him. Actually, tinanong, ano ba? Kasi sabi niya, hindi na rin ako nakapag-lunch Sabi niya, I had to go here. Maalala niyo, may misa pa ng alas 10 sa Supreme Court. Tapos po, nagkaroon ng konting convoy po papunta rito. So, maaaring hindi na po siya nakakain. At halos 3 oras rin po siya nakaupo roon. At inamin naman po niyan diabetic siya. So, siguro yun yung nangyari po. Sabi ho kanina ni Senator Frank Drilon, tungkol sa hamon na sa pagsasign ng waiver, 189 po yung figure na binanggit ni CJ Corona. Kung hindi mag-sign ng waiver sila, ay hindi rin siya mag-sign ng waiver si CJ Corona. Ang sinasabi po ni Senator Drilon kanina, hindi naman yung 189 ang nililitis sa pagkakataong ito. Kung maalala po natin, sinagot na rin po agad ni Chief Justice Corona yan. Sinasabi nga ho niya na huwag niyo na sa akin sabihin na hindi naman kayo ang nililitis dito. Ang malinaw ho dito, ito'y hamon ng taong bayan. Hinahanap na rin naman po at gusto po natin, madalas po natin pinag-uusapan yung accountability of public officials. Bakit ho ba double standard tayo? Bakit ho si Chief Justice Corona ganito ang hinihingi natin mula sa kanya. Ngunit ngayong gusto niya po na lahat na upang once and for all makita ho ng taong bayan, maisulong na ho itong programa ng pamahalaan na talagang mapunta po tayo sa maayos na kalagayan, ay bakit ho ayaw ho nila tumugon dito sa panawagan niya? So, hindi naman po ito sinasabi nga ho nila, diversionary tactic, nilili siya yung interes ng taong bayan. Hindi po. Sapagkat yung 5 buwan ho na pagsasama ho natin dito, araw-araw ho tayo naglilitis, isa lang ho naman ang kagustuhan nating lahat dito na kung merong batas, ang implementation ng batas ay pare-pareho sa ating lahat. Hindi dahil sa kaibigan, ikay mapagbibigyan, hindi dahil sa kaaway, ikaw ay pagmamalabisan. So yan lang ho ang hamon. Yan ho ang panawagan. Sir, bakit kailangan conditional yung pag-issue ng waiver? Hindi samantalang yun yung matibay na depensa dapat ng CJ to prove na wala siyang hidden wealth na katulad ng allegation laban sa kanya.
Pagkakaintindi ko, kasi nga hindi naman kami bahagi nung nagtumulong sa kanyang ihanda itong opening statement niya. Kaya nung kami rin, nung sinasabi niya to, nakikinig lang din kami for the first time. Ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya ay this will only justify yung persecution na nararamdaman niya na kung ako naniniwala ako na ang pagbasa ko sa batas, absolutely confidential, ang RA 6426. Kung pipilitin nyo ako mag-sign ng waiver, fine. Ito, magpipirma ako ng waiver, buksan nyo ang lahat, at humihingi pa ako ng pahintulot sa Korte Suprema na i-release yung aking 2011 SALN. Pero, ang gusto niyang hamon dun sa mga nagbibintang sa kanya, kaya kung makikita nyo dito, linimit niya to dun sa mga 188 na pumirma ng impeachment complaint, na sila rin ay pumirma ng waiver. Because this will only, yung sinabi niya, pagka siya lang ang pinapirma, this justifies my point of view that the law is absolutely confidential. Yun yung basa niya sa batas. It is an absolutely confidential nature. Therefore, yung waiver is not really necessary. And kung yung naniniwala kayo na hindi dapat ganito ang batas, then you can sign a waiver dahil public din naman yung inyong SALN. Yan yung pagkaintindi ko. Hindi ba ito may dapat main defense hindi ba? Pero hindi ba nag-weaken yung defense ni Chief Justice? Karagdagan po noon, ano? Siguro po, maganda hintayin natin kasi babalik naman siya eh. Siguro siya na may nagpaliwanag. Hindi po yung totoo. Kung matatandaan nyo po, kaninang alas 12 ng tanghali, ay hindi na po kami tumanggap ng mga katanungan. Dahil nga gusto namin na siya ang sasagot ng inyong mga katanungan. Yung katanungan po ninyong yan ay maganda. Ang sinasabi po natin, siguro mas magaling siyang sumagot noon kung bakit niya sinabing ito ba'y kondisyon, na sa tingin po naman namin ay hindi kondisyon. Kasi makita nyo, no holds barred. Sinabi na niya, itong gusto niya marinig, sinabi na niya, pinawaliwanag na niya. Ito na lang po yung sinasabi niya na sige po, gagawin ko. Siguro po, para sa taong bayan, sabay-sabay po tayo. Yun lang naman ang pakiusap eh. Yun lang o. Siguro, mas maganda, tanungin natin siya bukas. Definitely po yan, tatanungin yan bukas. Sir, pero bilang abogado, sir, anong legal advice? Una ho yung waiver, personal act po yan ng isang tao. No? Kahit ho meron kami mga pananaw patungkol dito, kami ho ay kaisa ni Chief Justice Corona sa kanyang paniniwala na kinakailangan kung siya ay maglalabas ng waiver para once and for all masettle na ho lahat ang legal and yung mga factual issues na nakapaloob dito. Ano yung legal? Kinakailangan ba sa Foreign Currency Deposit Act yung written consent or written waiver ng isang government official? Yung nakapirma ba dun sa likod ng SALN, ito ba ay general waiver? Ito ba ang waiver na kino-contemplate ng batas? Yun yung pangalawang factual legal issue po dito. Pangatlo, lalabas ba talaga yung presumption ng ill-gotten wealth? Kung mapapakita lang sa SALN, pati dun sa ebidensya, na meron talaga siyang pagkukulang. No? So, ang hamon nga po namin, ito ni Chief Justice, una-una dapat po niyo maintindihan, personal niya po itong ginawa. Ito po ay kanyang personal na desisyon. Alam niya, kami po ay natanong, nagbigay na po kami ng aming opinion dito. At kami naniniwala na kinakailangan po para dito sa tamang direksyon at bago po matapos ang lahat, matapos po itong paglilitis, ilabas po natin. Siguro mas maganda nga ho natin pag-usapan yun. Bakit hindi ho natin sama-samang himukin? Bakit hindi ho natin ba't hindi ho tayo sama-sama manawagan? Minsan lang naman ho tayo may pagkakataon eh. Ngayon po napakamakapangyarihan po natin eh. Bakit hindi po natin gamitin itong pagkakataon na to na himukin ang 188 na mga complainants, na mga halal ng bayan, na mag-sign ng waiver? Para makita natin talaga kung ano ang basihan dito sa mga bintang laban kay Chief Justice Corona. I guess to answer din yung question mo, if it weakens his argument, as I've said, ito yung pananaw ko because first time ko lang din narinig yung personal statement niya. I think, from his point of view, this strengthens his argument kasi nga yung argument niya would be from the start, nung lahat ng taon na nag-file siya na SALN, hindi niya in-include yung foreign currency deposits just because his interpretation of the law was that foreign currency deposits are of absolutely confidential nature.
without the written consent of the depositor, kaya sa palagay niya hindi to dapat kasama sa SAL-end. And ang sabi niya doon sa mga nagbintang sa kanya na pumirma ng 188 na congressman dito sa impeachment complaint, kung palagay niyo may pagsasala ako because of my interpretation of the law, ang hamon niya, di kayo rin pumirma ng waiver because siguro, it means na kung nag-file kayo ng SAL-end nyo because iba ang interpretation nyo ng batas, then you can really, with confidence, sign the waiver and we can compare it with your SAL-end. Yun yung intindi ko ho dito. Ma'am, ano lang, kasi parang okay, may mga nag-comment na okay na sana tapos biglang may condition pala. Hindi ba parang kapag hindi binuksan, hindi nag-sign ng waiver yung mga 189 na yun, so hindi na rin magsasubmit ng waiver si CJ. Tama po ba? Well, wag muna natin pangunahan. No? Hayaan po natin tapusin yung testimonya sapagkat hindi pa naman po natatapos dito yung direksyon na gusto po niyang ipaliwanag. Kami hinihingi ng pag-unawa sapagkat hindi naman ho natin, siguro pag nagsalita ho ako ng ganito, baka sabihin nila, kasama ho ako sa drama, no? Pero ganito ho ako talaga magsalita. Siguro humingi lang ho kami ng paumanhin sapagkat hindi naman ho natin inaasahan itong bagay na ito na mangyayari ngayon. Kung sa iba ho, nakalulungkot, iniisip nila na ito isang malaking drama, isang malaking sarswela, ipagpaumanhin nyo na ho. No? Pinapatawad na ho namin kayo. Sana ho wag ho mangyari sa inyo ito. Ngunit basic lang ho sa amin. Ang dapat lang ho maintindihan, si Chief Justice Corona, ito po yung na-bypass na. Sinabi na rin po niya kanina na siya ay na diabetic siya. Patuloy naman rin ho ang pagtatanong niyo sa amin ng mga press briefing namin kung paano yung preparation niya, mental, physical. Meaning kahit kayo, batid niyo ho na mahirap itong gagawin niya. So sana ngayon naman pong nangyari na ito, ay sana naman po ay konting pag-unawa. No? Siguro huling bahagi ho. Nagpapasalamat din ho ako sa inyo, no? Sa hani ho ng media. Sapagkat nakita ho namin na dakila ho yung kagustuhan nyo kanina nung nakita nyo medyo may problema na si Chief Justice, nagkagulo ho kayong lahat, nararamdaman ho namin yung init rin naman ng pagsuporta nyo sa kanya. No? Hindi lamang man ho siguro dahil gusto nyo ng balita, pero talagang gusto nyo rin ho malaman kung ano yung kalagayan niya. So maraming salamat ho sa inyong lahat. Sir, follow up. Sir, won't it be better for the Chief Justice to set an example and yung submit the waiver and open his accounts? Di ba parang mas malaking hamon yun kung si CJ na mismo yung mangunguna kaysa hintayin niya si Senator Frank Drilon and yung 188 lawmakers to sign a waiver? Palagay ko yun na nga yun eh. Siguro nga, alam nyo, naintindihan ko naman ang kalagayan ninyo na you're trying to read what will happen in the next few days. You're trying to second guess. You're trying to be 2 steps ahead of everything. Pero tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Kasi hindi pa naman siya tapos na examine. May tatanong pa po direct examination question sa kanya. Bukas naman ay i-cross-examine din po siya. Naku, sigurado po yung tinatanong ninyo ay itatanong sa kanya. Di po ba? Mas magaling na siya sumagot niyan. Opo. Sabi ko po sa inyo na tapat. Ito po tapat na sasabihin ko. Nakita nyo, nandun ako. Isa ako sa nakiusap. Kailangan po, kahit na hindi tayo makalakad, nag-wheelchair, makita po kayo doon. Dahil lang alam ko, the senator judges would want to see his condition. Sinabi po sa akin yan. Sabihin ko sa inyo, meron nagsasabi, wag na, mahirap, na mainit doon, yung ano niya, hilong-hilo na siya. But as an officer of the court, we know our duty eh. That's why we had to talk to him. Hindi naman napakahirap paliwanagan kasi Chief Justice eh. Pinaliwanag, ganito po yun. Ganito inaasahan ng Senado. Totoo pong nahilo kayo, ito yung condition ninyo, naintindihan. Pero siguro mas maganda makita rin kayo doon habang nagpapaliwanag ang ating lead counsel. Yun po yung totoo doon. Siguro, di ba sinabi po namin, yan ang sinabi namin. Alam mo ang kondisyon naman ng tao, hindi natin alam eh. Magulang mo, di ba? Yun nasa kalagayan ganyan. Bukas, umiikot pa yung ulo. Mahirap po, hindi kami Diyos eh. So, Kung sir, pwede lang nga po yan na nakahiga tapos tatanungin nyo, may headphone, tapos lahat ng tanong ng pwede niya sagutin. Bakit po hindi? Di po ba? Kaya lang its condition, as you've seen now, cannot allow him to answer. Hopefully by tomorrow, he's better. Yun nga, hopefully he's better. so sir, depende sa magiging health condition ni CJ tomorrow kung mag-a-appear siya or not. Well, insofar as the defense is concerned,
it is very clear to us that the decision of the presiding officer is to give us continuance until tomorrow 2 o'clock. If we do not appear, then the direct examination or the testimony of the Chief Justice will be stricken off the record. This is very clear. Mga kasama, napakalinaw po. Kung tatanungin niyo po kami, kung mapipresenta ba namin, mapapaupo namin si Chief Justice doon, hindi ho namin kayo masasagot. Tatapatin po namin kayo. 100% hindi ho namin masasabi na uupo siya dyan. Ngunit kung tinatanong niyo ho ba kami na kung kinakailangan, ang sagot po namin bilang mga abogado, tama po kayo, kinakailangan po niyang bumalik. At ikaragdagan po doon, narinig nyo naman siguro po na may parusa. Pag hindi siya, may consequence. So, sino po ang to the disadvantage? Kami po. Di mo ba? So, siguro na intindihan niyo, we cannot speak of absolutes in terms of condition. Kung pwede lang andyan na yan. Kahit nga ngayon, sana tinuloy na natin ngayon eh. Opo. Sir, paano kung hindi makarating si CJ bukas? Kung hindi siya makarating bukas, dahil sabi niyo nga, depende sa kalusugan niya, pero ipag magdesisyon ang impeachment court to strike out yung kanyang testimony from the records, can you move for a mistrial? Hindi po natin iniisip yan. Is it allowed here? No, Just asking. first of all, yung concept ng mistrial is not the word itself. It does not exist under our rules of court. Meron tayong petition for certiorari pagka merong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. But I don't think in that case, but this is only my personal opinion, I don't think it applies here. Kasi this, I don't know kung if they share this view, pero ang interpretation ko in this case, it was very clear na the testimony of the Chief Justice today was made part of the record, but in the spirit of due process, I'm not sure if it can stand kung hindi naging subjected to a cross-examination, and I think that's fair. Kaya nga sabi namin, kung kami tatanungin nyo, kailangan talaga bumalik siya, and I guess our only limitation would be kung kakayanin niya physically. But as you can see, kahit kami, we convince him to go there ngayon in spite of his current condition. Ma'am, following yung testimony kanina ni CJ Corona, ano pa yung ine-expect natin na mapapalabas doon sa direct examination? Yung siguro may mga itatanong pang pwede sa Article 3. Tsaka po sa Article 7. Di po ba? Yung mga yon, meron pa rin naman pong ibang mga bagay na pwedeng sakupin. Siguro sa tingin ko, hindi na po ganung magiging napakahaba. So wag po kayo masyadong mag-alala. At pag natapos na siya, pwede na ho siya i-cross-examine. Huwag po kayo mag-alala. Good evening. Opo. Pagpawanhin nyo, kami po hindi tiga-media, pero we came all the way from Cabalton City, sa Nueva Ecija po. Opo. Member po kami ng IBP Nueva Ecija chapter. Meron na po ako isang tanong. Pinanonood po namin kayo sa Cabanatuan, sa buong Nueva Ecija. Every time po na makayari yung prosecution, nagkaroon ng briefing dito, pinanonood namin kayo. Napakasaya po ng inyong panel. Pero last week po, pagkatapos ni Conchita Morales, malungkot po kayo. Ngayon, pagkatapos ng testimony ni Chief Justice, mas malungkot po kayo. Bakit po ba? Ay, hindi po. Yung attorney po, ano pong pangalan po nila? Attorney Jacoba po. Salamat, President, Attorney IBP Jacoba. Nueva Ecija chapter. Magandang gabi po, Attorney Jacoba. Ganito po kasi yan. Siguro kung nakikita nyo kami na kasi hindi magandang makita ng kliyente mo, talagang ganun ang kondisyon, halos mo hospital, nagbubunyi. Ang katotohanan po, masaya kami. Ako personal, masaya ho ako sa nakita ko. Yan po masasabi ko po sa inyo bilang abogado, sa kapwa po abogado. Masaya po ako. Hindi lang po kami pwedeng ngumiti ng magsaya dahil yung health condition ng Chief Justice bilang kliyente namin, hindi po namin alam. Ngayon, babalikan ko po yung sinabi po ninyo. Nung nakaraang linggo, I will have to be, nung Lunes rin po, sasabihin ko po sa inyo na totoo po yon. Bakit? Kasi pong inaasahan namin, napakasimple lang po ng katanungan. Ang katanungan po ay may $10 million na ngayon po ay nasagot na. Ang inaasahan po namin nung nakaraan linggo, nung ang ombudsman ay po sa witness stand, ay i-outline lang po yung mga bank accounts at yung mga balanse po. Yun sanang inaasahan namin. Pero ang naging proseso po ay hindi ganoon.
nagkaroon po ng presentation, PowerPoint presentation, tapos po may inflow, outflow, hindi po naging napakaliwanag, mas maraming katanungan. So we had to go back. Yun naman po, siguro naman nakita nyo how transparent we are eh. Hindi po ba? Kaya lang sa pagkakataon ngayon, hindi lang ho kami pwedeng magsaya dahil nakikita namin yung kondisyon ng tao po. Opo, pero yung pong testimony ni Ombudsman Morales, bound po yung respondent because she was brought in as a witness for the defense. Hindi po ba? I get, well, sir, if that's your opinion, of course, we respect that. And this is something that's already before the impeachment court. We really leave this matter up to the senator judges. Sa bagay, sa totoo lang po, napakaganda nung umpisa ni Chief Justice Corona because he submitted himself to the majesty, the power, the authority of the impeachment court. Salamat napakaganda po ng umpisa. Salamat po. Hindi lang po maganda yung bandang uli. Salamat po. Maraming salamat din po. Kasi kanina ko pa naririnig na ngayon nyo lang narinig and even I parang nakukuha ko na na-surprise kayo when he signed the waiver. Hindi ba kayo kasama sa bilang mga abogado niya, hindi kayo kasama sa advise sa kanya to do this? You're not part of the preparation ng kanyang testimony? Alam niyo Parang po, I find that unbelievable. Hindi po po, ganito yan. Alam niyo, kakaiba po ang kliyente dito, Chief Justice, abogado, punong mahistrado. Meron po siyang alam na paraan. Siguro po, inaasahan niyo, he is a rehearsed witness. He was never rehearsed. Yan po sasabihin ko sa inyo. Yung pong yung sinulat niya, totoo po yan ang galing sa kanyang puso yan. Maari po yung mga items ay napag-usapan namin sa meeting. Hindi po namin itatanggihan yung mga items na ganito, yung ebidensya, totoo po. Pero po yung sasabihin ninyo na yung kabuuan nung kanyang preliminary statement, ngayon po narinig yung kabuuan niya yan. Kasi ano yan, ang testigo kahit po ako and I would want to be very candid with you. Pag ako po nag-upo ng testigo sa witness stand, ito lang po sinasabi ko, ikaw, makinig ka sa tanong natin. Sa tanong ko, hindi mo kailangan magsinungaling. Ikaw ang nakakaintindi ng totoong nangyari. So, sagutin mo lang ang mga tanong. Pag ako inaway ng kabilang abogado, ako pinagalitan ng judge, wag mo akong intindihin. Basta sagutin mo lamang ang tanong. Ganun po yun. Surprised na when he said, oh, yes. Oh, yun makita nyo, bukal sa puso, natural spontaneous. And to be honest, kung nandun lang siguro kayo sa trial floor kanina, may mga kinakalabit pa ako na hindi nyo ba inedit yung opening statement? Parang ang haba. But really, wala kasi sa aming nakialam dun sa pag-prepare niya ng opening statement. So lahat din kami, for the first time din namin to narinig. But it's not that we feel na hindi nag-disclose sa amin. We were aware na yung naging desisyon dito would be to give him enough leeway kung paano niya gustong paliwanag yung bahagi niya dito sa kaso, kung ano side niya. That's why we've been saying the past few days, tinatanong, paano ba kayo nagpe-prepare? How we prepared was to help him basically with the questions that we think that he still has to answer, pati yung mga issues na kailangan niya pang harapin dito. Alam niyo po, unang-una katulad nga po, kung dadagdagan ko lang yung sagot nila, no? Napag-usapan lahat ng mga issues. Napag-usapan yung plan of action namin. Pero kung tinatanong nyo bakit mukha kami nagugulat or hindi ba namin alam, as to yung implementation and execution, the Chief Justice was really owed it to himself. No? Siya ang talagang may huling say kung ano ang gusto niyang execution dun sa plan. Now, yun din po ang sagot kung bakit si Senator Drilon ay nabanggit po ni Chief Justice. Yan po ay personal po niyang kagustuhan. Palagay ko po, kasi kami duty namin. Kasi nga, nakaupo kami doon Nakita nyo, lumabas po kami At nakipag-usap.
talaga po ibabalik namin. Sigurado po yon. Siyempre, hindi namin alam, hindi naman kami doktor eh. We abide kung ano yung sinabi sa amin. At the same time, ikaw ay nagre-rely dun sa nakita nyo po, di po ba? So, lahat po tayo ay, yung karamdaman niya, we're alien to this, di po ba? So, siguro, what we could do is to give him the benefit of the doubt kung kayo po ay may pagduruda, di po ba? Tingnan natin, kasi tiningnan naman siya ng doktor eh. Nakita naman po siya ng doktor ng Senado. At siguro po, magpapatotoo nun ay yung doktor ng Senado. Ganun po yan. Ano po? Unang-una po, nung mabilis po ang paglabas si Chief. At pangalawa po, hindi ho namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Kaya kung makikita nyo, nagulat din po kami doon sa pagkakataon. Hindi ho namin alam kung ano ho ang siguro ho, ang magandang makasagot dyan, sila rin. No? Kasi sa amin po, nung nakakonsentrate ho kami doon, nakaupo, pagtingin mo namin, umaalis na ho. No? Either he communicated with his family, o nakita ho ng pamilya niya, nakasama niya, na meron na siyang iniindang karamdaman. Kaya sa totoo po, hindi po kami aware kung ano po yung nangyayari habang siya po ay lumalabas. At kung siya po ay patuloy na hong uuwi or dire-diretso na sa kanyang sasakyan, hindi po namin alam kung ganun ho ba ang pangyayari. Ayun, sir, so sabi niyo po nung isang araw, wala daw kakaba-kaba si CJ. Pero ang sabi po kanina ni Mr. Constantino Castillo, kaya hindi siya nakakain kanina kasi sobrang kaba niya. So, well, iba-iba kasi naman yung at certain points yung contact namin with him. Nung nag-meeting kami with him kahapon, okay pa siya. Kanina nung nag-misa, mukha naman siyang kalmado. So every time tinatanong kami, sabi namin, wala namang kaba-kaba. But then that's of course, that's our opinion and that's how he looks to us. So, kung yung kanyang mismo son-in-law ang nagsabi na hindi nakakain dahil kinakabahan, then that's the siguro pinaka-insider look because sila yung magkasama talaga right before he sat there on the witness stand. Siguro kung babalikan niyo yung footages kahapon doon sa misa, siya nagsabi kung naalala ko, no? Tama? Nasabi niya, hindi kami nagsabi noon na wala siyang kakaba-kaba. Siya po yung nagsabi noon. Kaya nga nung kami tinanong, sinabi namin, kami ngayon natuwa dahil kung siya bilang testigo ay hindi kinakabahan, ba't wala kaming dahilan para kabahan? Dahil po siyang uupo sa witness stand. Ganun po. Ang sinabi ko yata kami, mga defense lawyers, kaya namin, 12 rounds. Kaya pa naman ho talaga namin yun. You got the sense of you got the sense of the questions and the disbelief of what happened late this afternoon. What would you tell Justice Corona tonight tomorrow morning? Hindi na po namin siguro advice? Siguro ho kung yung reaction, ang tinatanong niyo ba, anong advice ang ibibigay namin sa kanya pagkatapos ho namin nakita lahat ng reaksyon. Unang-una, kami po yung naniniwala na batid po ni Chief Justice kung ano po yung mga magiging reaksyon. No? So, he will be in the position to assess the situation. Kami naman po bilang mga abogado, ngayon po, patuloy po to, paulit-ulit ho namin itong ginagawa, hindi na ho ito sekreto. We will regroup, we will meet, we will talk about it, and just move on with the plan. Alam mo po nangyayari, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi naman po kasi para may scorecard tayo dito. No? It's from the beginning until the end. Ang buhay po ng abogado ganyan, minsan maluwag, minsan pag uwi mo sa bahay, maayos na maayos ka, may mga pagkakataon naman na napapagod ka, hindi mo nakukuha yung gusto mo. It's natural lang ho ito, no? Ordinaryo lang po ito sa ating hanap buhay. At you just have to learn how to roll with the punches. And that's what we will do. Tomorrow, ako po, I can speak for myself. That's how I appreciate things. No? And I'm very grateful for the testimony of the Chief Justice. I see the sincerity. Yun ho siguro ang gusto kong puntuhan. Nakita ko yung sinseridad. Nakita ko yung paghugot ng tapang. Ngayon, kung sa ibang tao hindi ho nila ganun nakita, wala naman po na kami magagawa sapagkat yan na po ang kanilang pananaw. Karagdagan lang pa. Sorry. Sa sitwasyon po kasi ngayon, sa bawat pangyayari ay may interpretasyon. Alam niyo, iniiwan naman namin, hindi naman namin pinipilit o pinagsasaksakan yung sa tingin namin. Kami po ay nagbibigay lang na impormasyon sa inyo at nasa sa inyo po, matatalino po kayo para malaman kung ano tanawagan at katotohanan. Makikita nyo naman, makikita sa TV ang kalagayan niya, kayo, nalapitan nyo siya. You will be there to determine kung accurate po yung sinasabi namin.
Sir, pakiramdam po ng impeachment court, especially the Senate President, na bastos sila doon sa ginawa ni CJ. Paano po planong bumawi ng depensa doon? Unang-una po, alam nyo, syempre ho, nire-recognize naman ho natin kung nasaktan po ang Senate President at kung tingin po nila ay nabastos po ang kabuuan ng paglilitis, kami naman po ay humingi ng paumanhin at tawad na rin po. Ito po mga bagay na to ay hindi po namin plinano. Yun po ang gusto kong bigyang diin. Hindi po to plinano, hindi po to pinaghandaan. At ni minsan po, hindi po kami magpapagamit sa ganitong ganung sitwasyon po. No? Hindi po namin gagawin yan. Kami po yung mga abogado, may mga pangalan po kami. Ito po yung talagang pinagkakaingatan namin. Ito na lang po siguro ang minana namin sa aming mga magulang at pinapamana namin sa aming mga anak. So gusto ko lang yan talagang bigyan diin. Ni minsan hindi po kami magpapagamit sa drama. Ni minsan hindi ho pumasok sa aming isipan na gagawin ho namin ang ganyang pagkakataon na sinasabi ho nila. No, kasi ang dami nagsasabi, drama, stage, plot. Hindi po totoo yan. Hindi po namin gagawin yan. At kami po humihingi ng paumanhin. Kung yun po ang kanilang nararamdaman, humihingi po kami ng paumanhin, humihingi po kami ng panibagong pagkakataon. Narinig na po namin yan. 2 araw na po nakaraan. Hindi na po namin pinagpapapansin. In-explain na po ni Chief Justice yan. Siya rin po yung nasaktan. Alam niyo po, hindi lang naman po si Chief Justice na po pwedeng masaktan. Sa pagsasabi po ng totoo, sa pagsasabi po ng kung ano ho talaga nangyari, nasaktan sila, humingi na ho na kami ng paumanhin. Sinabi po niya, Atty. Quito, na hindi po kayo pagagamit. You will not allow yourself to be instruments. Paano po, kung bukas bakalawa, you realize na nag-aartista lang pala ang Chief Justice Corona, at ang lahat ay well-rehearsed na parang isang telenovela. The question is, magre-resign po ba kayo? Ako po bilang abogado, I will confront my client. I will talk to him. I will elicit the facts, and if I will not be convinced, then I will tell him that the honorable thing for me to do is to withdraw, because I feel that my integrity and my name, my reputation as a lawyer has already been compromised. But I assure you that will not happen. Yeah, I agree with that. As officers of the court, I think that is the proper thing to do here for the three of us. Ganun rin po ako. At kailangan po, syempre, alamin bago ka mag-conclude. Although sasabihin po namin na kami naniniwala kasi nakita ko po siya kanina, talagang nalapit ko kasi naging worried po kami na nagalit ang Senate President. Worried po talaga kami lumabas. At kung ganun nga po ang sitwasyon, kakausapin namin at alamin ang dapat gawin. Ganun po. Kasi po kanina, napakalinaw po ng sinabi niya. The Chief Justice gusto na po daw niyang begs to be excused. Pagkatapos po, he walked very briskly away. Ganun po ba ang merong masamang o may dinaramdam? Siguro po ang gawin natin dyan hintayin natin siya po bukas. We respect your opinion on the matter. Kanya-kanya po naman tayong opinion. Yun naman po ay pinilalahad lang namin yung sa nakita po namin ngayong hapon. Yes. Salamat po. Salamat din po. Thank you very much. Atty. Jimeno, Atty. Salvador, Atty. Quito. Maraming salamat po.